Alas 12 na po na tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Alam nyo ba, 8 sa 10 Pilipino ang nagsasabi hindi daw nila talaga mahal ang kanilang ginagawa, ang kanilang trabaho o negosyo. Ang tanong, ikaw, mahal mo ba ang ginagawa mo? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Hi there, this is Shikitan, your pambansang wealth coach. Naniniwala ako na napakahalaga po na talagang kailangan mahalin po natin ang ginagawa po natin. May kasabihan nga kung minamahal mo yung ginagawa mo, hindi ka nang nagtatrabaho, no? Para ka lang nag-e-enjoy dahil sobrang mahal mo ang ginagawa mo. Kaya bakit po napakahalaga? Kasi ang pagmamahal po sa ginagawa po sa ating buhay, araw-araw, adlaw-adlaw, mga Bisaya, ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa atong kinabuhi. Kaya kapag mahal mong ginagawa mo, talagang hindi ka madaling mapagod, kahit mahirap, maraming challenges. Kung gusto mo, like for example, pagtuturo, di ba? Kahit na mag-check ka ng mga exams na para sa'yo, okay lang. Katulad ko, pag gumawa ng content, kahit hindi ako bayaran o gagawin ko tong libre, buti na lang binabayaran ako. Di ba? Pang-una po yun. Pangalawa, kasi pagka mahal mo yung ginagawa mo, nagiging creative ka, nagiging passionate ka. Diba? Like for example, sa negosyo, excited ka mag-create ng product. Diba? Natural lang para sa iyo. Kunyari, yung mga si Regine Velasquez, as a matter pa, kahit di mo bayaran, kakanta pa rin yan. Kasi passionate sila. Gusto niya yung talaga makita niya yung best version of themselves. At the same time, pag love mo yung ginagawa mo, ito ay infectious. Nakakahawa. Diba? Masaya ka trabaho yung mga masaya. Nakaka-inspire sa mga taong kapaligid. Diba? Kasi sa totoo lang, kung masaya ka, yung mga taong nakapaligid sa'yo, mahahawa sa'yo. At hindi lang yan. Nagkakaroon po ng kahulugan ang ating buhay. Di ba? Kung isa kang artist, sa bawat painting mo, ito ay refleksyon kung anong nasa loob at puso mo. At syempre naman, pag ikaw nag-enjoy ka, mas malakis ang chance na ikaw ay magtagumpay. Di ba? Yung bayad sa'yo, yung success para sa'yo ay resulta lang of something that you really enjoy to do. Kaya nga ang tanong, Chinky, paano ka ba mahanap yung mahal ko? O ito, una, kailangan balikan mo kung anong hilig mo. Anong ginagawa mo ba dati na kahit di ka bayaran, talagang you're willing to do it for free. Pangalawa, sumubok ka. Huwag kang matakot na mag-trial and error. Matagal din ako nag-trial and error. Marami rin akong binenta. Until such time, nakita ko na talagang gusto ko. Pangatlo, maghanap ka ng inspirasyon na sinasabi, ay nako, someday, one day, paglaki ko, magiging katulad din ako nitong taon to. Katulad ako, talagang one day, nung pinapanood ko si Miss Cheryl ko, sinabi ko, paglaki ko, gusto kong maging katulad ko. Siya, di ba? At last but not least, maniwala ka sa pinagbigay sa iyo ng Diyos, binigyan ka ng angking talino, angking galing, kagandahan, kagwapuhan, para ikaw ay maging matagumpay. Kaya nga, napakahalaga na mahalin po natin ang ating mga trabaho. Kung nahanap nyo na yung mga minamahal nyong trabaho, naku, huwag nyo nang siyang pakawalan. Sana nakatulong tong episode na ito at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Food security emergency na target pababain ang presyo ng bigas, posibleng ideklara na raw sa Martes. Pero pahayag ng Department of Agriculture na tataas ang presyo ng itlog, binira ng isang grupo. Chinese Coast Guard umaaligid na rin daw sa Pangasinan. Ang update mula mismo sa PCG. Mary Jane Veloso nangangamba raw ngayon para sa kanyang buhay sa loob ng kulungan. Mukhang pinag-iinitan daw siya. Pinag-iinitan po nino? Ng mga ka-cellmate niya. Vice President Sara Duterte ayaw na raw magsalita tungkol sa patuloy na pagsusulong ng impeachment laban sa kanya. Pero plano sa 2028, muling sinagot ng bise. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin. At Taiwanese actress na si Barbie Su na sumikat bilang Sunshine sa Meteor Garden, pumanaw na sa sakit na pulmonya. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset.
Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nangangamba raw para sa kanyang kaligtasan si Mary Jane Veloso ngayong nailipat na siya sa mas malaking selda. Baka raw kasi may mahalo roong inmate na kakilala ng kanyang illegal recruiter. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Judy Baiza. Muling nabisita ng kanyang pamilya si Mary Jane Veloso sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Pero matapos makulong sa Indonesia ng 14 na taon dahil sa drug smuggling, panibagong hamon daw ang hinaharap ni Mary Jane sa piitan sa bansa. Mukhang pinag-iinitan daw siya Pinag-iinitan po nino. ng mga ka-cellmate niya. Kasi di ba dati solo na cell siya. Ngayon, she was transferred sa isang malaking cell at marami siyang mga kasama dun sa cell. Nag-aalala po talaga kami sa kanya, sa buhay niya, hindi po sa kalusugan niya, sa buhay niya. Wala naman daw pisikalan, pero ramdam umano ni Mary Jane ang patutsyada ng mga kasama sa kulungan. Isa pa sa kinababahala niya, baka raw nahalo siya sa ilang inmate na nakasama na rin ng kanyang illegal recruiter. Suspetsya niya nga, baka yun yung mga kasama ni Christina dati, yung kanyang trafficker. Kaya ang muling hiling ng pamilya Veloso, Mr. President, palayaan niyo na po yung kapatid ko. Binigay naman na po ng Indonesian government sa mga kamay ninyo yung desisyon eh. Sana po pakawalan niyo na po yung kapatid ko, parang awa niyo na po. wala pang pahayag ang Bureau of Corrections hinggil sa sitwasyon ni Mary Jane. Pero una nang sinabi ng Department of Justice na hindi siya ihahalo sa kaparehong pasilidad kung saan nakakulong ang kanyang illegal recruiters. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pasado na sa second reading ng Senado ang panukalang Magna Carta for Barangay Health Workers. Isa sa mga layunin ng Senate Bill 2838 ang bigyan ng 3,000 pisong honorarya ang mga BHW kahit na itinuturing lang silang volunteers. Sa ngayon, nasa 200 hanggang 400 pesos lamang kada buwan ang natatanggap ng mga BHW. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Senator J.V. Ejercito, ang sponsor ng Senate Bill 2838. Magandang tanghali po sa inyo, Sen. Yes, Jana, magandang tanghali sa inyo at ating mga taga-subaybay. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Yes, Sen, thank you po for joining us today. Unang tanong po dito, sakop po ng Magna Carta for BHW ay yung mga municipality na nasa classes 3 to 5 lamang. Ang tanong po nila dito, paano naman po yung mga nasa class 1 to 2? Sen? Angela, alam mo, ito ay isang landmark legislation. Hello? Yes, Angela. go ahead po. Yes, yes, ito po ay, kumbaga, this is an ambitious measure kasi po 250,000 plus po ang barangay health workers sa buong Pilipinas total, no? So medyo malaki-laki rin po yan ang kinakailangang funding requirement kung lalahatin po natin. Ito naman ay pasimula pa lang naman na inuna ho natin yung 3rd to 5th class kasi po kung titignan nyo po yung data at information, yung po mga nasa first class municipalities, mga cities, second class municipalities, nakapagbibigay naman ho sila ng decent, no, na honorarya sa ating po mga BHWs. Pero yung 3rd to 5th class, ito po yung nasa 200 pesos, minsan 500 pesos, siguro maximum na 800 pesos a month na honorarya per BHWs. No? So, kaya inuna ho natin muna sila, pero pagkaya na po natin, siyempre, pwede na isasama na ho natin yung mga nasa cities at mga first and second class municipalities. Pero sa ngayon kasi tinitingnan ho namin na yun nasa mga cities po ay medyo masasabi nating disente yung kanilang nakukuhang honoraria at mga first class municipalities. So, umpisa pa lang to. Pagkaya na po, bakit hindi po? Sabi ko nga, kung yung pong nakapagbibigay tayo ng ayuda through AIX, through AKAP at iba pa, dapat ho naman itong barangay health workers na ang tingin ko, dahil ako'y dati ring mayor, sila po ang pinaka-overworked, undercompensated na mga government, kahit volunteer sila workers. So, ito'y pauna pa lamang, no? Who knows, baka in a year or two, maamid natin para lahat po ay talaga mabigyan na.
Yun nga po yung sinasabi nung karamihan din paano na daw po? Paano naman po saan na daw kukunin yung yung funding dito sa itong Magna Carta na ito? Kaya nga po mas matagal ho kami admittedly dito po sa Senado, Angela, minsan sinasabi mabagal ho kami magtrabaho, pero bago ho natin ipasa ang isang panukala, no, para ito'y maging batas, sinisigurado naman po natin na ito'y may funding na pagkukunan. In the same way that when I sponsored the Universal Healthcare Law, na ito'y landmark legislation, ambitious din, ay talagang sinigurado natin na may funding po ito. Kaya ito naman ay kaya inuna ho natin yung 3rd to 5th class municipalities muna dahil nga po sila po yung pinakamababang honoraria, no? Ikukumpara sa lahat. Dahil po ang ibang probinsya, iba pong cities, ibang 1st and 2nd class municipalities, kahit papaano disente yung naibibigay ng honoraria. Pero sabi ko, once nakayanin na po natin, no? Siyempre isasama na po natin lahat, no? So ito po'y initial pa lamang naman, no, for the Magna Carta for the barangay health workers. At hindi na ganun kalaki, kaya nga po naging feasible na ayon naman sa mga BHW organizations of federation na acceptable naman, unahin muna natin yung 3rd to 5th class municipalities para naman medyo sabihin na natin decente yung kanilang honoraria na makukuha. Nakakalungkot, Angela, talagang 200 pesos, 300, pinakamataas na yung 800 pesos na honoraria, no, na talagang sa ngayon halos wala nang mabibili yan, no, for 1 month. So at least maganda, this will be a breakthrough para sa ating po mga barangay health workers. Yung isa rin po sa isang concern din po nila dito, kung gagawin daw po yung honoraria, baka din daw po pwede isama na rin yung health benefits nitong mga barangay health workers natin dahil sila rin po yung mga nangangalaga ng kalusugan ng mga nasa grassroots level. At definitely, isasama po sila, no? Unang-una po, kasama na sila sa automatic PhilHealth member na sila bilang dahil sa Universal Healthcare Law. Pero ang natin, mabigyan sila ng subsistence allowance, ito pong hazard allowance at hopefully health emergency allowance during public health emergency. So yan yung mga features o mga salient features na ating pong sinama para naman po sa additional benefits para sa ating barangay health workers. Sen JV, taking this opportunity na rin po para tanungin kayo tungkol naman po sa impeachment complaint. Just in case po, for some reason, matransmit po mula sa Kongreso, sa lower house yung complaint papunta po sa Senado. May panahon pa po ba tayo dito sa trial na to o i-defer na lang po after the election? At alam mo kasi, Angela, last 3 days na kami, no? In fact, by Wednesday, after that, we will go on the very long break already, no? Nung campaign period. Kasi kalahati nung aming po makasamahan, mga kampanya. Tapos yung Kongreso, ganun din po. So, yan ang hindi ko alam kung kakayanin pa ng schedule. Pero as much as possible, ayoko sanang pag-usapan yung impeachment at yung any political bickerings, Angela, no? Kasi hindi naman sa dahil ayokong manindigan or proposisyon, kaya lang napakaraming problema na ating kinakaharap. At isa pa, Angela, ang akin pong isang talagang tinutulak, alam nyo naman siguro, pinagkwento na natin minsan, yung advocacy ko, yung infrastructure development, no, na sa tingin ko, ito yung mga dapat natin pagtuunan ng pansin. Napag-iwanan na tayo ng ASEAN neighbors natin, no? Ng Indonesia, Malaysia, Thailand, and even Vietnam. No? Na ngayon, mauungasan na tayo sa kanilang GDP growth, which will make them more attractive this time. So yung foreign investments na salip sa atin, pumunta, sa kanila na pupunta. Kaya ako po, bilang advocacy ako po ito, sabi ko nga, sana maintindihan po na taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos, taga-suporta po ng mga Duterte, na hindi po sa ayaw ko manindigan, pero sana po hayaan nyo ko na tutukan ko po ito. No? Unang-una, siguro idagdag ko lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, I'm one of the biggest supporters of the infrastructure development program of then President Duterte, yung pong Build. Lagi nga po kasama sa Japan, no? Doon sa mga railway, nung pinirmahan yung North-South Commuter Line, Metro Manila Subway System,
No? So ako yung talagang isa na kilala na talagang Sige. sumuporta sa infra projects ng ating pong Pangulong Duterte. Yeah. Ngayon po na si Pangulong Bongbong Marcos na ang nakaupo ay para masigurado na yung mga infra development projects magtuloy-tuloy, no? Through the Build Better More this time, yung mga sinimulan din ni Pangulong Duterte magtutuloy dito ay hayaan sana akong tumutok dito, no? Ayokong makialam sa political bickerings para lang kung makahabol tayo kasi nag-aalala ako ang Vietnam ngayon at tumataas yung kanilang GDP na pag-iiwanan na tayo doon sa classification. So, yun po. Hindi sa ayokong mag-comment o mag-proposition pero gusto kong tumutok sa mas malaking problema ng ating bansa. Yes, Senator, we get your point. But we also want to know din po, total, gusto niya rin po ng issue base. Yung isa po sa mga sinasabi nila na national issue din po natin ngayon and yung anti-teen pregnancy bill, which is sinasabi nga po nila talagang malaking problema po ito ngayon sa atin dahil pataas po yung bilang ng mga kabataan na nagbubuntis. So, syempre po, usap-usapan po yung pagbawi po ninyo dito sa pirma sa anti-teen pregnancy bill. Ano po ba yung dahilan? Hindi po ba nung una ninyong pinirmahan ito, nabasa nyo naman po yung mga provision doon? Well, ako po dati pong mayor, no? And sa local chief executive, medyo alam din po natin ang mga problema ng bayan. Definitely, I am one with controlling our population growth kasi nga hindi naman natin kayang i-sustain ang ekonomiya natin pag talagang lumago ang population natin. At sa paglalakad ko sa mga barangay noon, napapansin ko talaga napakaraming mga teenager, mga bata pa lang, may hawak-hawak ng mga sanggol, no? Kaya nga po, nung una pumirma ako, kaya lang doon sa mga provision ay may mga nakasaad na medyo masyadong, I would say, call it radical or na sa tingin namin ay kinakailangan na baguhin, no, para maging ito ay katanggap-tanggap or acceptable, no. So hindi lang naman po ako nag-withdraw, halos lahat po, marami, 8 yata ako, di ako nagkakamali na senador ang nag-withdraw po rito. Pero sa amin naman ni Senator Risa Ontiveros na she will submit Actually, Senator, a substitute bill. Yes, actually, Apo. Senator, meron na po siya mga nasubmit na substitute bill nga po dito po sa pinag-uusapan natin. Nakita nyo na po ba yun? Nabasa nyo na po ba yun? Kasi this also addresses yung mga concerns po ninyo tulad na lamang po ng mga dapat age-appropriate yung pagtuturo sa mga kabataan, yung international standards na naging malaking issue din ay wala na rin daw po doon na iuugnay po yun according po sa religion dito po sa ating bansa, sa ating kultura ng ating bansa most especially. Have you seen all those revisions or substitute bill, Senator? To be honest with you, hindi pa. Kasi nga po, Angela, I've been very busy the past week, very toxic in fact. No? Last week for me, halos ako ang acting majority leader for the remainder kasi Senator Tolentino has been busy also. As we all know, she is also campaigning. Kaya ako nag-acting leader. At the same time, 3 po yung vital bills that I sponsored and defended last week. No? Ito yung Magna Carta, yung pinag-usapan na, Magna Carta for Barangay Health Workers, mining fiscal regime, tapos yung resetting of the BARM elections. 1 week, kaya nga po, pasensya na po. Talagang hindi ko, wala pa akong panahon para basahin itong tungkol sa teenage pregnancy bill. So para to reiterate lang po yung inyong posisyon, hindi naman po kayo totally against this, pero pagka naayos po yung provision na kayo po ay majorly concerned about, ay po pwede na rin po kayo ulit pumirma doon sa bill na yon. Tama po ba? Well, definitely, Angela, kaya nga ako pumirma ng initially kasi I know for a fact that there really is a need for us to address this problem of teenage pregnancy and also control our population more than anything, no? Kasi for us to have a better quality of life, kailangan makontrol din natin yung population natin na sang-ayon sa kakayanin ng ekonomiya natin para mas maganda ang kalidad ng buhay. Kaya lang, yung pong mga controversial provisions,
kailangan din siguro maalis, no? That is kung ito po ay do sa substitute bill, talagang wala na po doon. Mas acceptable na itong substitute bill, then it can be considered. I can consider it. Sen, last na po tungkol po Angela. sa issue na to, Senator JV. Kayo po ba, mas okay po ba talaga na meron pong separate bill, itong anti-teen pregnancy bill? Or okay na po na meron na po kasi daw tayong provision doon sa reproductive health bill natin na CSC, yung Comprehensive Sexuality Education? Your thoughts on that po? Siguro pag-aaral natin kung kinakailangan pa talaga, no? Hindi ko pa actually Okay po. go over ngayon yung substitute, no? So yun lang. Okay. Pasensya na po kasi naging very toxic talaga nung isang linggo. Medyo tumutok muna ako rito, no? Hanggang matapos itong 30 vital bills that are part of the priority measures. Senator, over the weekend nakita ko po yung mga balita namin, na kasama po kayo dito sa event po, na nagpo-promote po kayo ng event ng riders sa Marilaki Highway last week. And can you tell us more about it? Kumusta naman po ito? Yes, Angela, kasi ako I'm a known rider for Yes. Marilaki has been one of the best or the favorite destination of riders, no, through the years, no, kasi hindi lang maganda yung kalsada ngayon, napakaganda ng tanawin, malamig ang klima, nandiyan ang Sierra Madre, no, and then because of that, Angela, napakarami mga pop-up, mga bagong coffee shops, mga restaurants, mga resorts ang nagtayuan na po dyan, kaya naging number 1 tourist destination na ang Marilaki ng Rizal sa ngayon. But the past few years, may mga iilan, hindi naman lahat, na iilang mga riders na naging pasaway, no, na ginagawa ng karerahan, nagiging racetrack, tapos nagde-daredevil pa sila. Stunts, performing daredevil stunts. Opo, para lang po sa content. At marami ang naapektuhan kasi may mga, Angela, marami dyan, pamilya, mga couples, sila lang, nadadamay. And ako, personally, mga 2-3 years na ako hindi umaakit dyan kasi nga nasa takot ko na madamay kasi yung sa club ko, yung Club 200, meron kaming membro na nasawi dyan dahil hindi niya kasalanan. Binangga ng isang rider. So, nagpasya kami ang mga iba't ibang motorcycle riders organization, ang PNP, ang HPG, ang PNP regional and provincial offices, and LTO, no, nagtulong-tulong kahapon, tas kasama sila yung mga kilalang celebrities, Kuya Kim, sila Jay Taruk at iba pa. Nagkaisa kami kahapon, I think more than 2,000 riders joined the ride kahapon to make Marilaki safe again. So yan yung ating pong advokasya na gawin nating safe ulit ito para yung turismo natin, matulungan natin yung mga negosyo dyan, matulungan po natin na hindi po ito dapat maging racetrack. Siguro, lastly na lang po, Senator, ano na lang po yung mga dapat gawin natin siguro para hindi lang naman po sa Marilaki tayo nakafocus but other highways as well na dinadaanan din po ng mga motorcycle riders para ito po ay maging safe din. Well, I've been advocating. Senator? Yes, siguro ang payo ko lang, Angela, experience leader. No, tayo, no? Lagi tayong nagbabiyahe, no? May mga rides to enjoy the nature, yung ride, yung lahat-lahat na. Pero respetuhin natin yung mga lugar, halimbawa, lalo pag dumadaan tayo sa mga poblasyon, sa mga bayan, respetuhin natin yung mga nakatira doon. Huwag tayong hahataw doon dahil lugar po nila yan. Maging disiplinado tayo. So, hindi lang po law enforcement agencies, no? Hindi lang PNP, LTO. Tayong riders din, kailangan responsable rin tayo para mag-enjoy tayo sa ating pong mga rides and also maging safe din para sa matuto tayo maging responsable. Let us promote motorcycle tourism sa halip na tayo ay ginagawa nating karerahan ang lansangan. In fact, magkakaroon tayo ng ilang bago ng racetrack dyan po sa Rizal. Good news para yung mga gigil, dyan nyo na lang ilabas yung gigil nyo. Huwag nyong gawing racetrack yung Marilaki. It also applies to other places, Angela, yung mga nag-organize ng mga endurance race na yan, rally na yan, mga
wag yung gagawing karerahan ang ating pong lansangan. Hindi po dapat. Dapat dyan, kung meron man, talagang, sightseeing to promote tourism and help our economy. Education para sa mga riders. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator J.V. Ejercito. Muling kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na pinag-iisipan niyang kumandidato sa 2028 presidential elections. Marami raw kasi siyang nakikitang dapat baguhin sa bansa. Magbabalita si Bril Montalvo, exclusive. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte habang nasa Panabo City, Davao del Norte. Pero tila ilag siya sa isyu ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Pinag-iisipan niya naman daw kung mag-i-endorso siya ng kandidato sa eleksyon sa Mayo. Hindi niya raw kasi alam kung makakabuti o makakasama ito sa kandidato. Natanong din siya kung tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Sagot ni VP. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Sa ngayon, hindi na makapagbibigay ng medical at burial assistance ang Office of the Vice President dahil sa budget cut. Kaya nagsara rin ang ilang OVP satellite offices. Pero tuloy daw sila sa trabaho. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Hirit tuloy ng bise, sana ay matigil na ang pamumulitika at mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagtugon sa marami pang problema. Napakalaki ng problema natin sa bayan. Mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Bilang ikalawang Pangulo, nagpaabot na raw si VP Sara ng pagbati sa mga bagong lider ng Amerika, sina US President Donald Trump at counterpart ni Duterte na si US Vice President J.D. Vance. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Sinagot naman ni Comelec Chairman George Garcia ang ilang maiinit na issue patungkol sa Bilang Pilipino 2025. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Ngayong Pebrero, magsisimula na ang campaign period para sa nalalapit na local at national elections. Kaya all hands on deck na, hindi lang ang Comelec, kundi pati ang mga mamamahayag. Lalong nakilala ng mga reporters at news anchors mula sa News 5, Philippine Star, Business World, True FM, One News, 1PH at The Freeman ang election at campaign system ng bansa. Sa isang panayam, kasama si Comelec Chairman George Garcia. Ilan sa mga natalakay ang patuloy na pag-iimprenta ng mga balota, ang pagbantay sa premature campaign, lalo na at umuusbong ngayon ang paggamit ng social media at mga influencer. Ayon kay Garcia, bukod sa TikTok ay napagkasunduan din nila ang pagbabantay sa iba pang online platforms gaya ng Meta X at Google para mapigilan ang pagkalat ng political ads. Nagkaroon na rin po kami ng agreement naman doon sa dalawa pang malalaki katulad ng Meta and Google. So kahit paano doon, pwede namin gawing basihan na yon. Sila naman na nag-commit, will not allow the so-called political ads. Maglalabas din ng guidelines ang Comelec tungkol sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, kung saan lahat ng mga kandidato ay kinakailangan maging transparent sa kanilang ginastos sa pangangampanya. Kasama na rito ang pagsuyod ng Comelec sa online library ng digital platforms para makita kung magkano ang binayad para sa mga political ads. Ilalabas din online ang SOSE para masiyasat ng mga botante. Kunwari dun sa mga stations, radio stations, or TV, mga locals or national, binigyan nila ng libre
na airtime. Ay, opo, Pwede yun. Contribution. Contribution. I-report. Yes, ma'am, sir. In fact, kahit makisakay ka lang sa chopper may flight manifest O, so nakiride ka, 3 kayo, divided by 3, magkano yung binayad? Tinitignan din ng COMELEC kung epektibo ba ang online voting, lalo na para sa mga kapatid nating overseas at PWDs at ang paggamit ng public spaces bilang voting sites para mabawasan na ang paggamit ng mga eskwelahang ginagamit bilang presinto sa pagboto at para na rin sa ikakokomportable ng mga botante. Ngayon po, although wala pa doon, pero ngayon po lahat ng mga botante natin, yung mga pangalan nila sa labas ng presinto may pictures. Meron na. Sinigurado namin yung nag-violate ng data privacy, pero may pictures colored. Kasi mas nakita po namin, mas sinaharap nila yung mukha nila kaysa yung pangalan. Magsisimula na ngayong February 11 ang pangangampanya ng senatorial at party list candidates. Sa March 28 naman ang simula para sa mga tumatakbo para sa House of Representatives at parliamentary, provincial, city at municipal offices. At para sa mga kapatid nating mga OFW, maaari silang bumoto mula April 13 hanggang May 12, habang ang local absentee voting ay sa April 28 hanggang 30 at ang main election day sa bansa ay gaganapin sa May 12. Laging tandaan, sa paparating na campaign period at election day, mahalaga ang maging maalam. Mobile journalist Merrimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, binabantay ang barko ng Chinese Coast Guard hindi lamang nakasentro sa karagatang sakop ng Zambales. May naispata na rin kasi malapit sa Pangasinan. Food security emergency, posibleng ideklara ng Department of Agriculture bukas. Pero kakulangan sa supply ng itlog, hindi raw totoo. At multi-awarded Metro Manila Film Fest movie na The Kingdom, mapapanood na rin abroad. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Hindi lang sa Zambales nagbabantay ang Philippine Coast Guard. Naispatan din ng PCG ang dalawang Chinese Coast Guard vessels 34 o 34 nautical miles mula sa coast ng Pangasinan. Natrack ang mga barko sa tulong ng Dark Vessel Detection Program. Kaagad nag-deploy ang PCG ng Islander aircraft para ma-identify ang mga Chinese ship. Nag-radio challenge ang Philippine Coast Guard pero hindi sumagot ang CCG. Nakadispatch na sa Bolinao, Pangasinan ang BRP Cabra at BRP Bagakay para bantayan ang galaw ng China. At kaugnay po niya, makakausap natin si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariala. Magandang tanghali po sa inyo, Commodore. Salamat sa Angela. Magandang tanghali sa iyo at sa inyong mga taga-subaybay. Have you back on the show. Commodore, unang beses ba na umaali-aligid ang Chinese Coast Guard dito sa Pangasinan? Kasi parang for the longest time, lagi dun sa Ayungin Shoal. Kamusta po ang sitwasyon doon ngayon? Well, I think this is the first time, no, na the China Coast Guard vessels came close at a distance of 34 nautical miles off the coast of Pangasinan. Pero ngayon, no, the latest location ng China Coast Guard 3301 at 3304 na sinusundan ng ating dalawang barko, BRP Cabra and BRP Bagakay, is at 70 to 75 nautical miles off the coast of Luna, La Union. So kapansin-pansin na po yung lapit nito, no, sa coast ng Pangasinan na base nga po doon sa inyong measurement, yung dalawang barko na to nasa 34 nautical miles lang. Kumpara po dito sa monster ship noon na nasa 54 nautical miles lamang yung layo sa Zambales. Sa tingin niyo po, ano po ba yung pakay dito at palapit ng palapit po sa atin? Again, we still believe na the Chinese Coast Guard just wants to normalize itong illegal presence nila, no? Little by little, they are getting near, and if you're not going to challenge them, if you're not going to tell the international community that they're doing this illegal patrol, before we realized it, nabago na nilang status quo. This is the reason why the national government at Philippine Coast Guard, what we're doing is
we're deploying our Coast Guard vessels, we're challenging their presence, and telling the international community and the Filipino people that the national government is still there, standing firm to counter itong illegal patrol ng China Coast Guard. Sa Zambales naman po, Commodore, kamusta po ang sitwasyon doon? With regard to the China Coast Guard monster ship, in 5901, which was first reported at a distance of 54 nautical miles on January 4, after almost more than 30 days ngayong araw, ang China Coast Guard 5901 now has a distance of 120 nautical miles. This means that the Philippine Coast Guard vessel had become very successful in challenging and pushing them away from the coast of Zambales. Commodore, clear ko lang po, itong mga Chinese Coast Guard po na nakikita natin doon recently, ay sila po ay umaali-aligid lamang. Wala po silang mga ibang mga activity na ginagawa doon sa area. At meron po bang specific time na pumupunta sila doon? Well, there are no specific time, what they just is doing is random, And what they intend to do is to move further closer sa coastline natin. But because of the seamanship skills of our commanding officers, from BRP Cabra to BRP Suluan, BRP Gabriela Silang, and of course BRP Teresa Magwanboa, they were able to make sure na ang China Coast Guard vessels will be pushed away from the coast of Zambales. Commodore, nag-donate po ang Philippine Red Cross ng 55-meter vessel sa PCG. Can you tell us po ano po ba yung kapasidad nito at ano po ba yung maitutulong ng barkong ito sa hanay po ng PCG? Well, ang barko na i-donate ni Senator Gordon, the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, has expressed his gratitude dito sa ginawang donation ng Philippine Red Cross. Ang intention dito is to develop our capability for humanitarian assistance and disaster response. As it was discussed by the Red Cross when they first commissioned this vessel, ito ay may kakayahan na makapagkarga ng mga sasakyan. And of course, it can be immediately deployed in those areas na samantala ng kalamidad. Dahil nakaka-beach ito, nakakalapit sa other areas even without a port facility in place. So on our part, this is a very good development. It can reinforce our capability in supporting the efforts of the national government sa pagresponde sa mga kalamidad. Lastly, Commodore, kamustahin ko na rin po yung mga mangingisda natin doon. Meron din po ba tayong mga ulit na babalitaan ng mga pagharang ng mga Chinese Coast Guard sa kanilang pangingisda, sa kanilang mga aktibidad doon? Ganoon din po sa mga recent RORI missions natin. Well, ang mga mangingisdang Pilipino natin ay may mataas na moral. They know for a fact that President Bongbong Marcos has been delivering his commitment of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power. Sa deployment ng Coast Guard, ng BFAR at ng ating Armed Force sa Philippines, ito ay nagpapatibay sa ginagawa ng gobyerno para siguraduhin na masuportahan ang kaligtasan at kabuhayan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore J. Tariela. Bukas na, posibleng ideklara ng Department of Agriculture ang food security emergency. Sinabi yan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel matapos makuha ang hinihintay na resolusyon ng National Price Coordinating Council noong nakaraang linggo. Sa ilalim ng food security emergency, ibebenta na sa merkado ang nasa 300,000 na sako ng imbak na aging rice ng NFA sa pag-asang mapapababa nito ang mga presyo. 38 pesos per kilo ang inisyal na magiging presyo ng NFA rice. Samantala, kinontra naman ng Poultry Egg Board Association o PEBA ang pahayag ng Department of Agriculture na posibleng magka-shortage sa Abril. Basehan daw ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang umano'y oversupply at mababang presyo ng itlog noong nakaraang taon. Ito raw ang dahilan kaya kinatay ng egg producers ang maraming mangingitlog na manok. Dahil dito posible raw magtaas ang presyo ng egg sa summer.
Kaugnay po niya, makakausap natin si Francis Uyahera, ang presidente ng Poultry Egg Board Association. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Miss Angela, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa ating programa ngayon. Would like to know lang po, paano po natin nasabing sapat naman po yung magiging supply po ng itlog sa ating bansa? Ang ating association po, ang projection po natin using yung parent stock. Ito po yung nagpo-produce po ng mga laying hens. No? Yung in-import po nating parent stock for this year is more than sufficient hanggang Disyembre. Sa ating projection po, lumalabas mas mataas po ang ating expected egg production for this year compared sa last year. Hindi po ba ito magkakaroon ng, yung nangyayari po ngayon sa Amerika, sa US, yung shortage din po ng kanilang supply ng itlog doon, meron po ba yung epekto dito sa ating bansa? Yung nangyayaring multiple outbreaks ng AI sa Europe at sa Amerika, ngayon, na nangyayari ngayon, ang epekto po dito sa atin noon ay siguro mga second half of next year pa. No? Kasi po yung kailangan natin na mga manok para po sa ating supply for this year until December and until early next year ay po sa Pilipinas. Except lang po kung magkakaroon po tayo ng sarili nating multiple AI outbreaks na yun po yung iniiwasan natin at yun po ang kailangan nating solusyonan. Ang kailangan po nating sagot dito ay availability commercially ng AI vaccine. Sir? Sir Francis? Yes. Medyo nawala po kayo. Go ahead. Ang kailangan po nating solusyon ay yung availability ng AI vaccine dito sa atin commercially. Hindi po karagdagang manok. Pero ano po yung basehan po ninyo dun sa mataas yung production nga po ng itlog ngayong taon? Sir Francis? Ito po yung... Hello, ma'am? Yes, go ahead po. Nawawala po kayo ng konti. Konting pihit lang po para mas maintindihan po namin. Yung parent stock, ito po yung manok na pinagkukuhanan natin ng paitloging manok. Yung parent stock, hindi pa po ito yung ginagamit natin for table eggs. Ito po yung magulang ng table eggs. Ito po ay nanggagaling sa Europe. Nandito na po last year. So yung kailangan po nating supply ng mga manok ay nandito na po last year. Using yung importation data, no, na galing din naman po sa BAI, meron tayong more than sufficient supply ng mga manok. Using yung life cycle model. Medyo technical na po ito. Pero nagagawa po nating ma-compute at ma-forecast at ma-project yung magiging possible production po ng mga manok at itlog ngayong taon. Sir Francis, base po kasi dun sa report, sinasabi ng Department of Agriculture na kulang ang egg-laying chickens dahil kinatay na sila last year dahil nga daw po dun sa issue ng pagkalugi. Ano po yung namomonitor po ninyo pagdating po sa issue na ito? Tama po yun, yung information na yun. At sa akin po mismo nanggaling information na yun. During interviews ko po nung mid last year. Totoo po na malaki po ang nalugi ng ating mga farmers noong April at May na naging dahilan kung bakit sila ay nagbawas ng kanilang mga alagang manok during that time. Pero nung lumipas po June, July, nagsimula na pong tumaas ang presyo ng itlog. Ang ating pong mga kasamaan ay nagsimula na rin pong mag-repopulate dahan-dahan ng kanilang mga farms. No? In preparation po ito towards doon sa expected na pagtaas din ng consumption nung nakaraang Disyembre. At nung Disyembre po, na-stabilize naman po natin ang supply ng itlog at ng presyo. Tumaas po ang presyo pero nag-stabilize po ang presyo. No? Hindi po kasing taas nung nangyari noong 2023. And right after po ng New Year, kapansin-pansin din po yung pagbaba na rin ng itlog sa farms nitong January hanggang ngayong buwan. So ito po ay senyales o ebidensya
na tayo po ngayon ay mayroon pong sufficient supply. Okay. So, wag na muna tayong mangamba, kumbaga. Pero Sir Francis, hindi pa naman po ba tayo apektado ng bird flu? And also, do we have information din po, baka may mga iba't ibang cases din po ng bird flu sa iba't ibang lugar sa atin? Would you know po? Tama po kayo, no? Since 2022, until now, continuously po ang problema natin sa bird flu. Ang problema po kasi dito, marami pong kita dahil hindi na po sila nagre-report, no? Ayaw na po nilang mag-report because wala naman po kasing suporta sa gobyerno silang natatanggap at because of economic reasons, no? Malaki po yung nalulugi sa kanila, no? Pag nag-report po sila, mas malaki po ang malugi sa kanila. At medyo mabagal din po umaksyon ng ating gobyerno when it comes to disease outbreak, no? Kaya ngayon po ang patawagan natin, no, publicity ng gobyerno sa kasi mga commercial vaccines. Nagsimula po ito 2 years ago na, no? Ngayon po ay until now ay wala pa rin. Ang dahil na pong nangyaring mga unnecessary delays, no? Until now po nangako po ang ating DA Secretary na pipilitin daw po nila ngayong March at April. At yun po ay inaasahan natin dahil this is already long overdue na, no? So kung gusto po nating solusyonan yung food security at yung itong AI yung bird flu issue, ang pangmatagalang solusyon po dito ay yung availability ng AI vaccine commercially. At ito pong mga nag-a-apply na itong pong mga vaccine na ito po kasi ay licensed na at aprobado na at ginagamit na po ito sa ibang bansa. So wala pong dahilan para maging komplikado ang proseso dito sa atin at pagtagalin pa. Yeah. Well, I understand po yung hinaing ng ating mga sa poultry kaya hindi daw po sila nakakapag-report dahil mabagal yung action ng gobyerno, etc. tulad po na nabanggit nyo. Pero isn't that also parang paglabag din po sa batas na hindi sila mag-report kung meron silang insidente ng bird flu outbreak sa kanilang lugar? Tama po kayo, no? Kaya po hindi po natin ito pinopromote, hindi po natin to nire-recommend, no? Hindi po tama yon at mali po iyon. At yun po ang dahilan, number one reason. Sa totoo lang po, ito po ang number one reason kung bakit kumakalat po yung virus, yung AI, yung bird flu. Ito po ang number one na dahilan kung bakit until now ay hindi po nahihinto yung bird flu. So, hindi po natin to nire-recommend. Kaya nga po nakikiusap tayo, no, sa gobyerno, nananawagan tayo na gawin na nilang available ang AI vaccine. Kasi ito po yung pinaka-sigurado at pinakamadali na paraan para po solusyonan ito. Yun po kasing mga farms na hindi po nagre-report. Napakahirap po kasi hindi nga po sila nagre-report. No? Mababalitaan nyo na lang sa mga usap-usapan tapos meron kayong maririnig doon sa yung tinatawag nating mga marites doon sa mga suppliers, no, doon sa mga ibang supplier ng mga produktong gamot na ginagamit namin. So tama po kayo, hindi po ito tama, pero ganun pa man AI vaccine pa rin po kasi ang kailangan natin, ano. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Francis Uyehera, ang presidente ng Poultry Egg Board Association. Thank you so much. Karumal-dumal ang sinapit ng isang lola sa Cebu. Natagpuan siyang wala ng buhay at nakabalot pa ng plastic bag ang ulo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Balot ng plastic bag ang ulo ng negosyanteng lola na natagpuan sa Cebu. Mag-isang nakatira sa bahay sa barangay Babag, Lapu-Lapu City, ang 60 anyos na si Lola Babes, isang meat vendor sa palengke. Kaya nang hindi siya makontak ng anak gabi nito January 31, agad niyang pinuntahan kinabukasan ng ina. Halos pagsakluban siya ng langit at lupa nang makitang inang nakahandusay, duguan
may saksak sa batok at nakabalot ng plastic bag ang ulo. Ayon sa autopsy, suffocation ang ikinamatay ng biktima. Ang salarin, tinangay pa ang pera at sasakyan ng biktima. Pag-process ng crime scene is doon na natin na pagtagpi-tagpi lahat ng mga ebidensya na ito palang suspect is ito yung pamangkin niya na bago lang tumira sa kanya noong nakaraang October. Introduce to ng kapatid ng biktima na anak niya sa labas. January 31, huling nakita yung suspect na dala-dala niya yung sasakyan ng biktima. Sa backtracking ng mga pulis, sa parking lot ng airport natuntun ang gray na kotse ng biktima. Ang 34 anyos na suspect tubong Surigao del Sur. Lumipad na pa Maynila tangay ang ninakaw na pera ng biktima. Bagaman hindi na makapagsasagawa ng hot pursuit operation, nananawagan ng otoridad na agad ipagbigay alam sa kanila kung nasaan ang suspect. So ngayon, sinihanda naman natin yung kakulang kaso. Kung may mga testigo na pwedeng dagdag natin sa circumstantial na mga ebidensya na nakuha natin, pwede naman sila makipagtulungan sa atin. Pati yung kung saan man yung location niya. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Sa iba pang balita, bumuhos ang pakikiramay kasunod ng pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Su sa edad na 48. Kinumpirma ito ng kapatid niyang si Di Su sa pamamagitan ng kanyang manager sa isang Taiwanese TV station. Ang cause of death, pulmonya na dulot umano ng komplikasyon sa trangkaso habang nasa biyahe umano ito sa Japan. Kasalukuyang may outbreak ng influenza sa Japan na pinakamalaking naitala sa kanilang bansa sa loob ng 25 taon. Pinakatumatak si Barbie sa pagganap niya bilang Sanchay sa sikat na teleseryeng Meteor Garden. Magandang tanghali mga kapatid. Umurangkada na nitong weekend ang Pinagbenga Flower Festival sa Baguio City. Kaya naman, naging patok sa mga turista ang street dance at parada ng mga float ng bulaklak. Ikaw kapatid, anong bulaklak ang mahalin tulad mo sa sarili mo at bakit? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Ano? Sampagita po. Bakit sampagita? Kasi mabango siya, tsaka pure yung purity. Sampagita rin. Oh, ba't sampagita? Siyempre, ang sampagita, siya yung maputi siya na nagliliwanag ng magandang buhay ba? Parang pakiramdam ko lang ganun. Rosas po. Bakit rosas? Kasi red. Oo. Tsaka maganda ho siya. Okay. Mabango? Rose po. Bakit rose? Maganda pero matinik. Bakit? Matinik ka rin ba? Pag sinaktan, syempre, nananakit. Ako inyong hanin ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Umpisahan nga natin yung linggo natin, papunta sa isang secret location. Hindi pa natin pwede sabihin ko saan yan dahil baka next year ko pa ma-share. But anyway, showbiz related of course. Ang chika ko muna sa inyo kagabi. Late na nga tayo nakauwi dahil pinuntahan natin ang nag-ala fan meeting na ganap ni Bossing Vic Soto sa World Trade Center. At syempre doon nga, nag-update tayo sa mga milestones sa kanyang buhay. Narito pong report. Hi, Pam! Move over, mga opa! Nag-ala fan meet ang endorsement event ni Bossing Vic Soto sa World Trade Center kung saan libo-libo ang dumalo. Si Bossing, fresh na fresh mula sa kanyang bakasyon grande sa Japan kasama mga dabarkads at syempre ang kanyang pamilya. At sa edad niya nga ngayon, alam niyo ba may na-take off pa siya sa kanyang bucket list? First time ko makakita ng snow, makahawak ng snow Kaya tiniis ko lahat yung mga sakit-sakit sa snow all around the mountain.
May pinuntahan kami ski resort. Marami ring personal win si Bossing ngayon. Double celebration ito dahil 9 years wedding anniversary nila ni Pauline Luna. At Si Mochi, nag-first birthday siya. Tapos nag-wedding anniversary kami. samantala, habang nakabakasyon sila Bossing, good news after good news ang dumating sa buhay niya. Showing na kasi in 10 states sa Amerika at more than 20 cinemas ang The Kingdom. Ganoon din sa Canada, Singapore, UAE, Bahrain at Qatar. Salamat. Ako'y unexpectedly natanggap ako bilang dramatic actor. Yun na nga po yung intro natin dramatic actor ka na. Magbabago na ako ng genre ngayon. Itinanggi naman ng MTRCB na under review ang pelikula na ginagawa ni Daryl Yap kung saan nabanggit ang pangalan ni Bossing. Ngayong buwan, diringgi naman ang inihain na cyber libel ni Vic laban kay Daryl. Hindi pa naman tapos ang laban. Kumbaga, in the past, medyo chill mode lang ako. This time, medyo attack mode naman ngayon. Alright, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Angela, dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Angela Lagunsad Castro. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.